Simula na ng botohan sa All-Star na parang napaaga ngayon taon. Mula December 20 hanggang January 21, 2025. Pwedeng bumoto sa website, sa apps, pati na rin hashtag kasama na rin dun eh. 3 beses sa isang araw pwedeng bumoto. May bago ding format sa All-Star Game. 24 player hahatiin sa 3, magkakaroon ng parang tournament style. Sa bawat team din meron designated GM na mamimili ng player sa bawat team. Yung pang-4 na team na bubuo sa tournament nila, yung mananalo sa Rising Star Challenge. Agad naman tong hindi nagustuhan ni Kevin Durant yung magiging bagong format ng All-Star Game. Gusto niya pa rin ibalik sa traditional na East at West. Isa lang din naman ang pwede mangyari dyan. Merong liga, ang syempre, posibleng kumopya. Ang importante lang naman doon, mapasama sa All-Star Game kahit hindi na makapaglaro. Part din kasi yun ng kanilang market bilang player. Kahit si Anthony Davis, sinabing maraming player ang hindi gusto ang bagong format at maraming player din ang hindi siguradong maglalaro ng seryoso sa All-Star Game. Bago kasi ang All-Star Game sa February 17, ang trade deadline mangyayari February 7. Mauunang i-announce din yung mga starter kaysa mga reserves. Ang biggest player na nasa trade rumors papasok ng trade deadline at All-Star Week ay si Jimmy Butler. Isa lang naman ang binabagsakan kung bakit ang Miami interesadong i-trade si Butler dahil sa statement na i-decline niya yung kanyang player option. Humihingi rin siya ng malaking kontrata. Hindi rin nagmamadali ang Miami sa trade kay Butler kahit pa andun yung mga teams ng Golden State, Dallas, Houston at yung isa pa Suns. Sa 4 na teams na yan, isa lang kasi yung virtually posibleng matrade si Butler. Depende na rin kung sinong ibibigay. Lalagpas na rin kasi ang Miami sa second tax apron next season dahil kay Bam Adebayo. At kung sakaling pumirma ulit or kahit i-accept ni Butler yung kanyang player option, papatak ng $100+ million si Butler at itong si Adebayo. Meron pang 1 taon si Duncan Robinson. Kung sakali magstay si Butler next season or umalis naman si Kagawad or babaan ng kontrata ni Robinson, andun pa rin naman nakalinya si Tyler Hero. All-star type season meron siya ngayon. Nakalinya rin siya sa big contract. Love na love talaga siya ni Pat Riley. Sa contract pa ng 3 player, mahihirapan doon ang Miami sa mga susunod na taon. Kahit yung kay Towns papuntang Knicks, yun din ang isang naging reason kung bakit siya tinrade ng Minnesota. Last off-season pa lang nasa trade rumors na siyang iti-trade ng Minnesota dahil sa tax na babayaran. Pinag-aawayan nyo ng mga team owner at dati pa lagpas na rin sa second tax apron yung Minnesota. Nag-take effect na rin kasi yung panibagong kontrata ni Towns na $49 to $61 million. Kapag lumagpas ang Miami sa second tax apron, kailangan kasing makipagsabayan nila sa mas batang player. Andun na kasi yung sina Adebayo at si Hero. Tulad na lang sa Denver Nuggets, nagkakaproblema sila sa contract talaga at hindi makapag-trade basta-basta dahil lalagpas sila sa second tax apron. Magkakaroon sila ng restriction sa pagkuha ng player. Ganun din ang iniiwasan ng ibang mga teams, hindi lang ang Miami. Going 36 na si Butler sa susunod na taon. Bumaba ang average niya ngayon na nasa 19.6 rebounds, 5 assists, 52 and 37%. Pero ito yung halos katulad din ng 2020 season ni Butler sa Miami. Kaya kasabi sa report doon sa Miami, kukuha sila ng kapalit ni Butler na magagamit agad, hindi karamihan draft picks dahil masasayang naman yung mga taon ni Adebayo at ni Hero. Yung nakalagay pang isang reason doon, injury prone na si Butler. Pero kapag playoffs, doon naman siya batak na batak. Nung nakaraang taon nga lang, hindi siya nakapaglaro dahil sa injury. Doon nagka-problema ang Miami. Galit na galit pa si Pat Riley dahil sa naging komento ni Butler. Kung titingnan pa yung landscape ng East, isama ko na dito yung Philadelphia pang long term. 7 teams yung nasa potential top contender ng playoffs. Yung young team doon, Magic, Knicks, Cavaliers, tapos andun pa yung Boston at Bucks. Yung pang-6 doon yung Philadelphia na meron ding mga young player at kung healthy pa si Joel Embiid sa mga susunod na taon. Yung pang-7, Indiana Pacers. Naiiba yung landscape ng East pagdating sa long term ng mga player. Sa West naman, kung dun pupunta si Butler, madaming teams ang contender. Pero kapag sumama siya sa isang team, pwedeng mag-iba agad ang landscape. Pwedeng umangat or bumaba.